Good morning sa ating lahat ng sellers. For today, we will be providing the updated project orientation for University Tower. So for your reference, ito po yung mga property updates, project updates for one of our focus project in Manila, specifically University Belt Manila. So with this recorded training, hopefully mapa-appreciate natin yung ating project, University Tower, because we do have ready for occupancy units. Also, meron din tayong marami pang pre-development projects specific for this developer brand. So, for starters, syempre kailangan ipakilala ko muna sa inyo kung sino si Prince June Development Corporation. Siya ang owner, developer ng mga properties na i-discuss ko this session. For today, I'll be covering University Tower 4 and University Tower 5. Tapos may mga konting inject na information about other projects or upcoming projects and remaining inventories. As realty company, Tier 1 Prevail Realty, we've been doing project development sales within this university belt market as early as 2011. In fact, as a matter of track record for Tier 1 Prevail, of course, we go by our previous name, previously Credence Realty, tapos Prevail Realty Operations, and sometime in 2019, na i-register natin ang company bilang Tier 1 Prevail Realty. But nonetheless, tayo ay back with more than 7 years, 7 to 8 years straight na tayo ay nakakonsentrate sa University Belt Manila. So in short, as to Malupit. familiarity, as Di ka to daw kasi kasali capability, sa EPS. Bakit din ninaligay? ng ating grupo, sadyang alam natin or marunong tayong magbenta ng University Belt. In fact, for the track record naman ng developer, having the University Tower brand, currently, we do have 5 towers na. So, as seen in this uh, photo gallery, meron tayong Tower 1, yung una 24-story located at Moret Street, near corner Espanya, across UST. Tapos merong Tower 2, located siya sa Galicia Street, near corner Espanya, across UST rin. At nagkaroon din tayo ng University Tower 3 or University Tower Malate located along Pedro Hill Corner Dr. A. Vasquez right across UP Manila, PGH. And yung current inventory natin ngayon na marami pang available for sale, ang University Tower 4, 48 story including the penthouse level where the developer is currently operating their as their primary address bilang developer. We do have various options for this tower. Similarly, located ito right across UST along Pinoval. Okay? So yan yung isa sa i-cover natin for this afternoon. But also, syempre, nandyan na rin yung Tower 5 na ongoing construction and scheduled for turnover mid next year. Moving forward, as mentioned, tayo, ang relationship natin with the developer, I just introduced yung man in the middle. Siya po ang owner, developer, founder ng Prince June Development Corporation. Siya po si Mr. Domingo Roque Jr. or si Sir June. Baka lang kasi, one of these days, habang kayo ay nag-a-assist sa University Tower, being penthouse unit at University Tower 4 din ang opisina nila, makasabay nyo siya sa elevator, at least kilala natin na siya yung owner-developer. So, this was taken back in 2012 during their Christmas year-end party and also during this specific uh, celebration, doon nila in-unveil yung University Tower 4. Tapos eventually, yung mga subsequent na
year-end Christmas party, doon din in-unveil yung University Tower 5. And just to take note, hopefully, sa atin na mga active na nagbebenta, usually naman, tayo ay iimbitahan sa kanilang Christmas party na may malalaking raffle and also bigger raffle para sa mga talagang may benta for the year. Tayo ay nag-a-anticipate na dito na nila i-unveil yung University Tower 6. So as to further information for that project, syempre, you will be informed as soon as available siya sa atin. Pero easily, ang pinaka-certain natin na information, ang property ay located sa Lacson Corner, Dapitan. As of July 3, na recent meeting natin with the developer owner, nagkaroon na rin sila doon ng container van wherein bibigyan tayo ng schedule or designated schedule days para ma-utilize natin yung container van wherein makapagpamigay tayo ng flyers and also makapag-entertain ng possible inquiries doon sa space na ginawa nila. And ang kagandahan doon, yung other spaces within adjacent to that container van, mga kainan. So ginawa muna nilang kainan, syempre, para meron tayong foot traffic. So of course, aside sa ating introduction of being with the developer for more than 7 or 8 years now, ipapakilala din natin yung mga other partners ni Prince June Development Corporation sa paggawa ng kanyang mga project. Ever since University Tower 1, ang partners na or reputable strong industry partners ni Prince June ay si Asia Design. So si Asia Design, kung may familiarity tayo sa industry ng architecture, ay isa siya sa mga sikat at mga kilala. And as mentioned, yung Tower 1, 2, 3, 4, even 5, and supposedly ay ang itong Tower 6 ay si Asia din ang nagde-design. In fact, almost always, at least in my experience sa Tower 4 and 5, yung symbolic time capsule, ano nila, yung ceremonial time capsule nila pagsisimulan ng hukayin yung property, laging nandyan yung mga key officers ni Asia at ni Megawide. Sino si Megawide? Si Megawide ay isa sa mga prominenteng general contractor builder ngayon sa industry. And in fact, sa pagkakaalam ko, part owner na rin ng Megawide yung SM Group. So, ganun nakalaki ang capability at ganun ka-reliable itong mga industry partners na napili ni Prince June Development Corporation. The very reason why I'm emphasizing this, kasi if and when you get to meet a client, tapos inintroduce mo si Prince June, high likely, even kayo mismo, kung hindi pa kayo naka-attend or na-orient about this project or developer, possibly hindi nyo kilala si Prince June Development Corporation. Simply because the developer opted not to bank on or capitalize on marquee name or maging brand name siya. It is as if they wanted to use the word of mouth marketing na pagdating sa University Belt area, si University Tower or Prince June Development Corporation ang isa sa mga pinaka-reliable developer inventory in the market. And true enough, 'di ba? Nagkaroon na ng Tower 1, 23-story, Tower 2, 32-story, Tower 3, 38-story, tapos Tower 4, 48-story, tapos Tower 5 ngayon 52-story. So you can just imagine gaano karaming home buyers or investors na ang naging kliyente natin sa University Tower brand alone. Pero, syempre, hindi lang yan ang track record ni University Tower. Even prior, as far back as 1992, or in fact, the developer is telling us, as far back as 1986, actually, nagde-develop na siya ng mga townhouses. Pero, bilang developer ng multi-story pa nga dati kasi hindi pa naman high-rise talaga, they started with Prince June Condominium, located yan sa Timog, Quezon City. In 1992, na-turn over yung property na yan and boasting of about 89 units, di ba?
Soon after, na-create naman nila yung Prince Gregory sa Cubao. Itong ano naman, mas malaki ng konti. From 8-story, 12-story na to ngayon and 125 units. After that, yung Prince John Condominium. Kung familiar kayo sa vicinity ng uh, eventually yung Deca Cubao, yan, malapit yan doon yung P. Tuason Cubao. Ah, nakikita yan even kahit nandun ka sa corner P. Tuason corner EDSA. So yan yung Prince John Condominium. Boasting of about 73 units naman siya. Same 12-story structure. Tapos, ang isa sa prominent or nagkatapult sa kanilang development track record, specifically within university districts or university adjacent property, ay yung Prince David Condominium na malapit sa Ateneo. So from there, doon na pulot ni developer malamang yung idea na napaka-saleable pala ng property kung ito ay malapit sa demand. So ano yung demand? Yung estudyante. Of course, hindi naman necessarily yung estudyante yung bumibili, kundi yung parents ng estudyante. So pag napag match mo yung combo na malapit ka or within proximity ka sa reputable school, plus yung reputable school na yun ay merong demographics or population na may purchasing power, di ba? So basic economics, na gets niya na ito pala yung patok, ito pala yung magiging hit na na project. So from that 20-story building, Prince David Condominium hanggang ngayon, of course, lahat naman niyang naunang apat na building ay nakatayo pa rin at may mga nakatira pa rin and well-maintained pa rin. Okay? So, from there, may apat sa Quezon City, tapos currently, meron ng 5. Madali bilangin, di ba? 1, 2, 3, 4, 5 sa Manila. Out from the 5, isa naligaw sa Malate, which is University Tower 3, Malate. And na by the way, meron pang few inventories available, pero mga big units na. Price point from 9 to 20 M na kasi. Okay. Pero meron pa rin if and when yun ang preference ng kliyente. And ang unique naman kasi sa Malate, hindi siya pure university belt, di ba? So yung Malate kasi meron pang ano yan may university belt area, may Manila Business District, tapos syempre meron tourism, di ba? And may mga foreign nationals din naman bumibili dyan sa Malate. So yun naman yung bentahe nun. Kaya if compared sa inventory ng University Tower located in Espanya, mga mas malalaki ng konti yung unit sa University Tower Malate. Or may mga available na big units. In fact, may mga available doon na up and down units or bi-level loft type units. So, from that Prince David, yan, pinanganak na yung University Tower 1. In fact, back then, tayo, dahil sa Espanya Tower naman tayo nag-opisina, I have vivid recollection na meron tayong mga materials nitong University Tower 1. Total of 545 units, you can just imagine. Of course, dito sa market na to, natutunan na rin ng developer na acceptable din pala sa market yung mga maliliit na cut. When I say maliliit na cut, yan po yung talagang 15 square meters, 20 square meters, tapos malaki na nga kung tutusin yung 25 square meters. So yan ang sizes or unit mix natin dyan sa University Tower 1. Before, University Tower Espanya talaga yung pangalan niya. Kaya lang, syempre, dahil nagkasunod-sunod na yung iba pang University Tower, so nirebrand na siya na Tower 1. So ito ay located sa Moret Street. Ang unique experience natin bilang seller sa University Tower, every time na tayo ay nagpapakita ng property, may it be do sa showroom o di kaya naman sa actual unit sa mismong Tower 4, hindi ka na mahihirapang ipakilala yung Prince June brand simply because 2 streets away, di ba? Moret Street, susunod Galicia Street, susunod Pinoval Street, magkakasunod na street. Nandun yung magkakasunod halos na project ni University Tower. Just so you know, ang University Tower 2 at University Tower 3 ay simultaneous ginawa or kinonstruct or sinimulan.
mas una lang natapos yung Tower 2 kasi mas malaking project yung Tower 3 kung familiar kayo sa University Tower Malate. Pero ganun yan. Halos nagkasabay yan. So in fact ngayon, halos nagkakasabay din. We have an ongoing construction or soon to be RFO na Tower 5. Tapos meron tayong concurrent University Tower 4 na binibenta, move-in ready, ready for occupancy with rent-to-own options. So ganun kadali or ganun ka-marketable itong mga properties na to. So after Tower 1, obviously, Tower 2. Yan, sa Tower 2, back in 2012, kami yung isa sa mga lead broker dyan. Marami kaming nabenta dyan. Kaya doon din namin na-master yung familiarity on how to sell U-Belt projects, Sampaloc, Manila U-Belt, and specifically with the Prince John brand. Kasi alam na natin kung ano yung procedures nila, protocol nila, requirements nila for facilitation ng loan for the client. So kami mismo, or personally, ako mismo, kaya ko kayong i-guide paano mapapadali ang selling experience natin and even the buying experience for your clients. And of course, after that, University Tower 3, yung nag-iisang naligaw sa Malate. Maganda rin yung market doon. As I've mentioned, merong less than 10 units na available pa ngayon, pero mga big units na yon. Price point from 9 million to 20 million, di ba? Hindi na masama kung ikaw or tayo yung makabenta. So yan po yung short background for University Tower. Ngayon, tayo bilang seller, syempre, hindi naman mabubuo yung conviction natin sa pagbebenta ng isang paninda o produkto kung hindi natin naiintindihan bakit nga ba namin binibenta tong property na to. Makakabuti ba to para sa clients na makakausap namin or makakabuti ba to para sa akin bilang career or part-time real estate salesperson? So let me highlight 15 reasons why you should opt to sell condo, at least condo muna. Higher reward, higher commission kasi higher ang price. Basic. Okay? Pangalawa, competitive commission, incentives, bonus for sellers. Of course, some other discussion, previous discussion, meeting after meeting, nalalaman nyo kung ano yung mga incentives and bonuses. Hindi lang limited with this project, kundi other brands na kinikater din natin bilang independent multi-brand realty. Pangatlo, pre-development selling. Ngayon, kung ang isang property ay pre-development selling pa, like si Tower 5, although next year ready na siya, pwede pa siyang stretch. And eventually, pag in-unveil na si Tower 6, just to give you a little background, si Tower 4 started at 50 months to pay back in 2016. Yun yung pinakaunang launching niya, kung di ako nagkakamali, as to introductory price or price list number 1. So ganun ka ganda pa yung stretch, making it more affordable for prospective buyers. So madali ibenta. Number 4, investor-oriented scheme. So when we say investor-oriented scheme, may mga scheme or may mga investor kasi na ang preference nila lowest equity or lowest money on the table. So may mga option din tayo na ganyan. In fact, currently, meron tayong as low as 5% equity. Or, if you'll opt for rent-to-own, almost less than 3% lang yun pag nakita nyo sa computation. Another, more walk-in, pull-in prospects. Ito, na-experience na natin to ngayon kasi in relation to high demand and high supply since 2009, when we say high demand, syempre may perennial or taon-taon merong demand ang University Belt area. Di ba? Of course, hindi naman lahat buyer, pero ibig sabihin, dahil doon nag-gravitate yung population, pag sila ay mamimili na ng school or ng lugar kung saan sila mag-aaral, laging may demand or laging high ang demand. Of course, when you speak of high supply, syempre, bilang sellers or real estate salesperson, tinitingnan din natin anong market ba yung laging nagkakaroon ng supply dahil laging may demand. Kasi may mga experiences tayo na halimbawa, you opted to sell one project in one city. Tapos nung nabenta na yung project, tapos na, wala nang sumunod.
So mag-aaral ka na naman ng panibagong inventory, di ba? Sayang yung pinuhunan mong um, sales area mastery. Whereas dito, kung mag-concentrate ka, makikita mo, you'll find out na paulit-ulit, year after year, mas dumadali na magbenta. Yun yung ibig ko sabihin sa high supply. More walk-in and pull-in prospects, yan, experience natin, yung mga agents natin na nag-activity na ngayon sa mga site or tent manning natin, ay talagang nakakaroon ng kausap. In fact, just so you know, may over the last week, 7 days, nakadalawang benta, di ba? Parang nakabenta na tayo pero rental unit lang. But syempre, ano pa rin yun? Success or win pa rin yun para sa team natin. And of course, may commission yun. So nakapagparenta ng dalawa. And in fact, may mga fina-follow up pa kasi ang dami ring naging inquiry. In fact, may one day na 10 yung inquiries natin sa isang maghapon lang. Tapos, can schedule weekdays even after office hours. Di ba? Kasi sa house and lot selling, usually, di ba, every weekend lang nasa sa atin yun, di ba? Kung yun yung malapit at saka convenient sa atin na ibenta, kung taga outside NCR tayo. Pero based on observation, karaniwan nalilimit siya na ay weekend lang available kasi yung prospect eh. Pag nagbenta ka ng condo, even after office hours, of course, basta sigurado mo na may mapapakita, may showroom o kaya may actual unit na pwedeng buksan, ma-access nyo. So, lagi at lagi kang may opportunity na mag-tripping or mag-assist for property viewing during weekdays. Tapos, i-close mo sila during weekend. So, ganyan ginagawa yung minimum 4 sales in 1 month. Okay? Fewer quality competitors versus house and lot selling. Of course, sa katunayan, in today's market, marami na rin naman talagang nagbebenta ng condo. But still, mas marami yung nagbebenta ng house and lot. Di ba? So in short, yung pool ng competition ay di hamak mas malaki sa house and lot segment, whereas pag condominium, sabihin na natin, specialized skill set kasi yan. Sa ngayon, kung sabihin natin na ay specialized skill set pala baka hindi ko kaya ibenta yan. Kaya ka nga sumali sa team. Kaya ako sinasabi sa iyo na yung team natin, top seller tayo. In fact, kung hindi ko nabanggit, in 2012 kami yung awarded as top 1 broker ng Prince John Development Corporation selling University Tower. After that, eventually, nagkaroon tayo ng iba pang project na lead broker tayo. Naging top-notcher din tayo sa Grand Residences Espanya. Tapos eventually, naging top seller din tayo in 2018 naman sa R Square Residences. Lahat yon nasa University Belt, Manila. So ibig sabihin, kung hindi mo pa man strength yung magbenta ng condo, maniwala ka sa amin, strength namin yan. Also, very cost efficient. Cost efficient kasi 'di ba? Pag nasa Manila ka or metropolitan ka, basta accessible sa LRT, like case in point Tower Malate, University Tower Malate, walking distance lang 'yan sa Pedro Hill Station. Dito naman pag sa U-Belt naman, kung LRT2 naman ang ginagamit mo, bababa ka lang sa Recto Station. O tapos lakad kang konting isitan or pwede ka rin sumakay, yan, makakarating ka na sa University Tower Pinoval. O, ganun lang siya kalapit, ganun lang siya kadali ibenta. Barya lang yung puhunan mo, 'di ba? No need for tripping vehicle. Kasi pag condo binibenta mo, doon na usually sa site nakikipagkita yung kliyente. Of course, minsan na lang kung halimbawa parehas kayong sasakyan ng client, you can meet in a common place tapos convoy na lang para uh, mas guided sila. Although syempre yun nga, madali naman i-waze or wazeable naman or searchable naman sa Google Maps ang mga sites natin. Of course, beware na dahil searchable siya doon, baka yung client mo, pag binigay mo agad yung information ng exact address, magpunta doon without your knowledge. That's the very reason na lagi ko pong nire-remind na pagdating sa advertisement, hindi mo dapat nilalagay yung vicinity map. Kasi baka mamaya, inquiry mo talaga yon or in fact, nakausap mo pa mismo yung inquiry but because ang dali namang i-locate, take note, kahit walang vicinity map, masa-search naman talaga nila yan. It's just that, as a matter of practice, mas maigi, di ba? Mas strategic na hindi mo binibigay yung exact location agad-agad. Dapat i-inquire mo sa kanila, ma'am, familiar po ba kayo sa vicinity ng UST? Di ba? So, ganun lang. Ito po, malapit po to sa Pinoval Gate. Oh.
Having said that, so kung na-prove mo na yung client at na-invite mo siya for property viewing, doon tsaka mo ibigay. Kung alam mo na kung kailan siya pupunta at anong oras yung usapan nyo. Para at least, pwede mo na siyang i-anticipate na mauna ka sa site, di ba? Hintayin mo na lang doon, dadating siya. Of course, syempre, may pre-coordination and pre-registration naman yan lahat to protect us bilang mga seller. Ang hindi ka lang kayang protektahan, yung hindi mo alam na nagpunta doon yung client. And kaya siya nakarating doon, binigay mo na kasi yung exact address or Waze, pinin mo yung location sa Waze o di kaya naman sa Google Map. Thus, nakarating sila doon without you and without your knowledge. So, minsan, treated as walk-in yun. So, sayang naman. Tactical blunder po yun. Kaya ako dinidiscuss with emphasis. So, ikaw, di ka na kailangan mag-tripping vehicle. Di ba? Sa totoo lang. No or few fuel consumption. Ako marunong na ako magmotor ngayon. Nagmamotor na lang ako. In fact, if and when, kaya ko rin naman minimension sa mga sellers natin na kailangan nyo ng assistance, basta ma-notify nyo ako 2-3 hours ahead. Kahit yung biglaan, di ba? Biglaan tripping kasi yan eh. Kaya kong makarating. Kung U-belt kasi taga-Pasay lang ako. Simply because madali na dahil nakakapagmotor na ako. Or, of course, ang sales officer natin, si Lovely, syempre nasa Espanya lang siya. Diba? So, yun po yung strengths, convenience na kaya naming i-offer pag ang paninda ng binebenta natin ay U-Belt Manila. Okay? Or condo. So, in 10 minutes time, we'll cut this dahil mapuputol yung Zoom. So, I'll have a part 2 recording. But to finish this, yan, easy commute, LRT, MRT, sell in bunches, di ba? Pwede mo ibenta ng mas marami kasi may mga investor bumibili, dalawa, tatlo. Repeat purchase, bumili na nung una sa Tower 1, pwede rin bumili sa Tower 2, Tower 3. Easy referral, di ba? Because not focus on the need. Di ba? Hindi ka nakafocus sa need eh. Hindi naman lahat ng bibili or lahat ng binentahan mo ng University Belt ay para tirhan nila kasi kailangan nilang tumira doon. Hindi. Kasi pwede mong ibenta yan sa kanila bilang investment nila for rental income, 'di ba? Asset na nakakapag-generate ng cash flow for them. Also, additional option for agent to rent out clients' units. So tayo, of course, may inventory si Prince June na pinapaupahan natin, pero tayo, pwede rin natin halimbawa, may client tayo na nakabili, after some time niyang gamitin, papaupahan niya na, tapos ikaw pa rin yung i-contact niya to do the leasing services for him or her, pwede yun. Di ba? Tapos easier after sales service and coordination kasi ito namang mga developers na to, una, niche market sila or specialized yung market nila. In fact, as a matter of track record, di ba? Ilang dekada na nasa Maynila si Prince June. So even kahit yung titling yan, di ba? Lahat yan na-facilitate nila yan with ease. Simply because matagal na silang nag-negosyo dito sa City of Manila, di ba? Ganun po 'yun. And opportunity to sell or lease commercial office spaces. Yan. Syempre, 'di ba, pag sa mga commercial zones ng mga subdivision, hindi naman usually talaga for sale 'yun. Talagang limited lang kay developer yung pag-handle nun. Whereas pag condo yung binebenta natin, of course, not only limited with U-Belt and Prince June brand, pero may mga developer tayo na may inventory ng office spaces, commercial spaces na for lease or rent or pwede rin for sale. You can just imagine gaano kalaking possible commission ang pwede mong kitain pag nakapagbenta ka ng malaking commercial space. Pero right now, sa inventory ni Tower 5, nakuha na yung 4 na unit eh. So, mga malalaki din yun. So, taken na siya. Pero may mga ilang office spaces pa tayo sa University Tower 2 na nasa 5.6 M. So, reasonabling presyo at madali pa rin ibenta kasi may mga affordable schemes pa rin kahit sa office spaces nila. Just ask me kung paano. So, at least, ito, to give you a bird's eye view kung ano yung market na tinutukoy ko, from this map or from this heat map, makikita mo yung red shades. Yan ang mga eskwelahan sa Sampaloc, Manila alone. Sampaloc, Manila pa lang yan. Okay? So, ganyan karami yung captive market ng University Belt Sampaloc. So kung ang client mo ay binebentahan mo para magpaupa, 'di ba?
ganyan karami ang estudyante year in, year out. Sa UST, sa FEU, sa UE, sa CEU at San Beda alone. Sabihin, pati NU by the way, kasi itong mga huli puro mga NU yung mga nag-i-inquire sa amin. Di ba? Nandyan yung mga market na yan or prospective tenant para sa iyong kliyenteng nag-i-invest. Or, syempre, pwede rin sila, yung mga estudyante dyan, di ba? Pag ma-consider ng parents nila na, oo nga no, ang apat pa yung anak kong mag-aaral dyan. So, una pa lang yung panganay. So, kesa magrenta, take note of this, di ba? Try to find out kung workable sa option nila na bumili. Kasi meron namang mga affordable scheme like 5% down payment o di kaya naman as low as less than 3% kung rent-to-own scheme. So, in a while, I'll be explaining that siguro sa part 2 nitong recording natin. Moving forward, pagdating naman sa entire landscape ng tinatawag na University Belt Manila. So pag sinabing University Belt, ito na nga po yun. Mula sa Sampaloc area hanggang Lasal, yan, Taft Avenue, P.O. Campo. Okay, ito kasi yung Menlo doon located yung ano Arellano School of Law. So law school 'yon. So may ano rin 'yon, may buying, may purchasing power din syempre yung nag-aaral sa law school, di ba? Kaya lang Pasay na 'yon, di ba? Pero pwede mong paabutin hanggang doon. In fact, meron pang San Isidro High School diyan, di ba? Yung Catholic school. So meron pang at least dalawang school within this ano uh, tail end ng University Belt area. Although Pasay na 'yon. Pero if you speak of market, yan, ang karamihan talaga ng mga eskwelahan ay nasa site natin, nasa Sampaloc area. And just so you know, ang opisina po natin ay somewhere located lang dito, malapit sa Welcome Rotonda. So, kaya natin strength na kaya natin mag-assist. At very familiar tayo sa proximity, sa vicinity, sa development, sa past developments and upcoming developments dito sa area. Just to mention, ang pinaka-notable, syempre kung familiar kayo, sinarado yung PNR, di ba? Kasi syempre, inaayos yon para ma-create na yung north to south na commuter train, di ba? So napakalaking convenience niyan kasi easily yung phase 1 yan mula Malolos, Bulacan hanggang Manila. O tapos pag na-reestablish ulit yung original Tutuban to Alabang, di ba? So ganun ka laki yung coverage noon. Bakit ko mini-mention 'yon? Kasi po ang Espanya PNR ay somewhere in Antipolo Street lang. Ayan, ito yung Lacson, somewhere here. Yan, nakikita niyo yung letter A ito yung letter A, ayan. Somewhere there, nandyan ang Espanya station ng PNR. So eventually, di ba, pag na-recreate na ulit yon, na-refurbish na yung mga railways or na-establish na yung bagong north to south commuter train, napakalapit mo sa train. Going north, going south. Di ba? Commuter train. Isa pa, of course, syempre kung ang market mo kayang bumili ng 5 million and up, and in fact, may mga clients din tayo kasama sa paghahanap nila, bumibili din sila ng parking na pwede rin nating ibenta with commission. Yung accessibility naman sa private vehicle. O, di ba? Sa private vehicle naman, existing, meron ng rampa, ganun din, somewhere here in Antipolo, kalinya ng riles ng tren, kalapit sa riles ng tren, yung NLEX connector. Di ba? So yung NLEX connector, at least from this Espanya, kasi dumadaan ako dyan, ang bagsak na nun ay hanggang, of course, may Caloocan, pero kung pa-NLEX ka talaga, hanggang NLEX lagpas ng Balintawak station. Actually, yung Mindanao Link, yun eh. Okay, so ganun siya ka-accessible. At least traffic pa at this point kasi hindi pa masyadong maraming gumagamit. Although, may fee na siya, 87 pesos kung di ako nagkakamali. Tapos ganun din yun. Pwede rin yung lumusot hanggang Santa Mesa. Kasi yung nasa Santa Mesa naman, eventually, ay dudugsong sa SLEX. Kaya nga NLEX, SLEX connector yung tawag doon eh. Okay? So, ganun naman ang kagandahan ng future development pagdating sa private vehicle accessibility. And of course, given that, still,
malapit pa rin yung mga existing gaya ng LRT2. Yung LRT2 kasi is relatively malapit kasi yun, somewhere in Recto lang naman yun, di ba? Lerma, Recto. So, kung nandito ka na rin naman sa vicinity na yon or sa Legarda actually, kung sa Pinoval ka nakatira tapos diniretso mo yung Pinoval na yan, may lusot yan sa Legarda. So, yun yung Legarda LRT2. Di ba? Malapit sa San Beda. Di ba? So, ganun kaganda siya. Bakit ko siya kailangan i-emphasize at this early? Kasi syempre po, kung tayo ay nagbebenta ng isang produkto, mas maigi na well-versed tayo at familiar tayo sa kung ano yung immediate neighborhood, immediate vicinity, and proximity. Kasi ang mga kliyente na bumibili dito sa mga lugar na to for personal use as halfway home, take note, di ba? May bahay sila somewhere else, possibly outside NCR, mas malamang, o kaya taga-probinsya sila, bumibili sila dito para meron silang home base sa Manila, halfway home na within proximity sa target area nila, like schools, mainly, kaya nga U-Belt area. Pero syempre, hindi lang schools naman talaga yung very good accessibility and proximity dyan. So, banggitin mo yung future, take note future north to south commuter railway, di ba? Malapit yun sa atin. And yung current and existing na NLEX SLEX connector plus LRT2. Okay? So, in fact, yung LRT1 hindi kasi kayang lakarin eh. Talagang kayang lakarin yung sa Carriedo. Yun, ganun. Kasi sa likod lang naman ng ano